Nilinaw na Malacanang na hindi magkakaugnay ang pagbibitiw ng tatlong matataas na opisyal ng gobyerno nitong nakalipas na linggo. Kaya naman apela ng Malacanang, wag na raw itong bigyan ng kulay. Saksi si Claire Delfin. Enero 7 nang formal na nagpaalam si PhilHealth President and CEO Eduardo Banzon sa Board of Directors nito. Kinabukasan, si National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Benito Ramos naman ang naghain ng resignation letter. Ang kanya raw ikatlo sa termino ni Pangulong Aquino. Epektibo naman sa Enero 16 ang pagbibitiw na rin ni Trade and Industry Undersecretary Cristino Pandilio. Tatlong matataas na opisyal ng gobyerno iniwan ang serbisyo sa loob lang ng mahigit isang linggo. Magkakasunod mang nagbitiw, nilinaw ngayon ng palasyo na di raw ito magkakaugnay kaya di rin daw dapat bigyan ng kulay. Nagkakataon lang naman din yan. Well, I suppose, there are times that people need to move on and need to change different career paths. May kanya-kanya rin umanong dahilan ng pagbibitiw ang tatlo. Si Ramos na una nang ipinaliwanag na gusto niyang maalagaan ang asawang may sakit. Si Banzon naman, may personal raw na mga dahilan na hindi na idinatalye. Habang si Panlilio, 2 taon lang daw talaga ang ipinangakong termino sa Pangulo nang mailuklok siya noong 2010. It's just my personal agenda to move on and now do other things. No? Nothing political, no conflicts with anyone in government, no conflicts with the private sector that I am attending to. Ayon sa palasyo, may mga tatayo naman daw na mga officer in charge sa mga mababakanting pwesto. Samantala, pinangalanan na ng Malacanang kanina bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Emmanuel Bautista, ang kasalukuyang Commanding General ng Philippine Army at miyembro ng PMA Dimalupig Class of 1981. Epektibo sa linggo ay papalitan niya si General Jesse De Llosa na nakatakdang magretiro sa military service. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi.